Nagsisimula ang pelikula sa loob ng kaisipan ng isang tao na tila dumaranas ng isang krisis sa pag-iral. Alam ng taong ito na mayroon siyang iba't ibang aspeto sa kanyang personalidad na nagbubunga ng magkakaibang mga ideya. Iniisip niya kung paano niya mapag-iisa ang mga ideyang ito, kung paano niya mapagsasama-sama ang magkakaibang personalidad sa isang buo at pare-parehong pagkatao. Malinaw na ang tagapagsalaysay ay may multiple personality disorder at nahihirapan siyang maunawaan kung sino talaga siya. Nakakapukaw ng interes na iniisip din ng lalaki na ang lahat ng kasamaan na nararanasan ng mundo ay natural na paraan ng kalikasan upang magbalanse. Sa parehong paraan, ang anumang labanan sa loob niya ay nakikita niyang pagkakataon upang mabalanse ang kanyang mga personalidad, maisaayos ang kanyang kaisipan, at magkaroon ng kapayapaan. Iniisip rin niya na ang pag-ibig ang paraan upang makamit ang kagalingang ito. Ngunit inamin din niya na tumatakas siya mula sa pag-ibig at mas pinipili ang kapangyarihan dahil nagbibigay ito sa kanya ng kontrol sa kanyang paligid. Nagbabago ang eksena, at makikita ang taong pinag-usapan kanina. Si Alex ay isang gwapong binata na pinalaki ng kanyang inang si Sandra, na isang single mom. Wala siyang ideya kung sino o nasaan ang kanyang ama, at madalang din silang magkasama ni Sandra dahil palaging abala ito sa pakikipagsosyalan at paglaban sa sarili nitong mga problema. Sa kasalukuyan, nasa malaking problema si Alex. Tinawagan niya ang kanyang ina sa gitna ng isang emergency. Agad siyang sinabihan ni Sandra na hindi tamang oras para tumawag dahil naririnig ang malalakas na ingay mula sa isang party sa background. Ngunit halata ang pagkataranta sa boses ni Alex, at sinabing kailangan niya ng tulong. Nang tanungin ni Sandra kung ano ang nangyari, nagbigay siya ng malabong sagot, may kaibigan siyang dumalaw at may nangyari. Inakala ni Sandra na baka may nabasag lang sila. Ngunit nagsimula ng humagulgol si Alex at nakiusap na umuwi agad ang kanyang ina. Pagkatapos nito, ipinakita ang mga kumot na nabahira ng dugo, napatay ni Alex ang kanyang kasintahan at litong-lito siya, na tila wala siyang ideya kung paano ito nangyari. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Sandra sa bahay at agad na kontrolado ang sitwasyon. Siniguro niyang walang makakarinig ng balita tungkol sa insidente at nagpa siya ng isang radikal na hakbang. Kinuha niya si Alex at isinakay ito sa kanyang limo nang hindi ipinaalam kung saan sila pupunta. Bagamat halatang kamakailan lang pumatay ang kanyang anak, nanatiling kalmado si Sandra. Habang nasa biyahe, tinanong ni Alex kung masama ba siyang tao. Sumagot si Sandra na hindi, ngunit agad itong sinundan ni Alex ng isa pang tanong, bakit nangyayari sa kanya ang mga masasamang bagay? Tila naalala ni Sandra ang isang bagay at naging labis na nabahala, ngunit pinanggako niyang ipapaliwanag ang lahat kapag mas matanda na si Alex. Pagdating nila sa destinasyon, isang klinika pala ang lugar. Iniwan ni Sandra si Alex sa harapan ng gate nang hindi man lang sinasabi kung ano ang mangyayari. Ang klinika ay mukhang mas isang retreat kaysa isang correctional facility. Isa itong modernong pasilidad na may retinal scanners sa mga pintuan, floor-to-ceiling glass windows, malinis na lounge area, at mga taong kaakit-akit na nakahilata sa paligid. Ang ilan sa mga mas atletikong residente ay naliligo sa swimming pool ng pasilidad. Ipinakita na ang lugar na ito ay isang makabagong klinika kung saan ang mga taong may violent tendencies ay ginagamot gamit ang genetic engineering. Dinala si Alex sa kanyang silid, na sobrang modern, minimalistic, ngunit napakagarbo. Mayroon itong intercom kung saan isang babaeng asyano ang bumati sa kanya. Malalaking bintana ang nagbibigay ng nakamamanghang tanawin ng makapal na kagubatan sa labas. Mukhang nagustuhan ni Alex ang lugar at agad pumunta sa bintana upang silipin ang tanawin. Dito, napansin niya ang isang kakaibang silid na hindi kalayuan mula sa kanya. Tinanong niya kung para saan ang silid na yon, at sinagot siya ng intercom na yon ang selection room. Kapag pumayag na siyang ituloy ang kanyang paggamot, magkakaroon siya ng iba't ibang opsyon sa silid na yon. Kinagabihan, mahimbing na nakatulog si Alex sa kanyang bagong silid ngunit nagkaroon siya ng napakalinaw at kakaibang panaginip. Nakita niya na ang lahat ng iba pang naroroon sa klinika ay tila mga artipisyal na tao. Sila ay magaganda, halos perpekto, ngunit may kakaibang pakiramdam na parang sila ay replika lamang ng totoong bagay. Kinabukasan, nagising si Alex mula sa kanyang kakaibang panaginip at nagpatuloy sa kanyang araw. Ginawa niya ang kanyang pang-araw-araw na rutina tulad ng pag-aalaga sa balat at pagsisipilyo. Ngunit hindi niya alam na ang taong nasa likod ng intercom ay sinusubaybayan ang bawat galaw niya. Gayunpaman, lumabas si Alex sa kanyang silid at isinailalim sa isang mahigpit na programa ng pagsasanay. Kailangan niyang mag-push-up, mag-yoga, mag-swimming, at magbuhat ng weights, mga bagay na halatang hindi niya gaanong gamay. Habang nilalabhan ni Alex ang kanyang mga damit pang ehersisyo sa banyo, nagkaroon siya ng kakaibang pangitain. Nakakita siya ng isang lalaking balot sa abo na naliligo sa isang maliit na batya kasama ang isang hubad na babae. Ang pangitain ay may sensual na pakiramdam ngunit may nakakatakot sa mga mata ng lalaking balot sa abo. Bigla siyang bumalik sa realidad at napansing bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad itong napansin ng nasa intercom, at tinanong siya kung ano ang nangyayari.
Hinimok siya ng boses na magkwento tungkol sa kanyang sitwasyon. Ngunit nagsinungaling si Alex kahit na patuloy siyang nakakakita ng mga pangitain ng patay na katawan ng kanyang kasintahan. Lumabas si Alex ng silid na halatang kinakabahan. At doon niya nakasalubong ang isang napakagandang babae sa lobby. Ang babae, na halatang bago sa pasilidad, ay mukhang naliligaw. Humingi siya ng tulong kay Alex na samahan siya at iniabot ang susi ng kanyang silid. Nabigla si Alex nang mapansin na kamukha niya ang kanyang yumaong kasintahan. Walang malay niyang tinanong ang pangalan ng babae, at sinabi nitong Sarah ang kanyang pangalan. Sinamahan ni Alex si Sarah papunta sa kanyang silid. Habang lumilipas ang mga linggo, naging malapit ang dalawa at madalas magkasama. Sinabi ni Sarah na naroon siya para sa kaparehong layunin ni Alex at hinikayat siyang pumili ng landas para sa kanyang paggamot. Sa kabilang banda, patuloy na nagkakaroon si Alex ng kakaibang panaginip kung saan bumabalik siya sa araw na napatay niya ang kanyang kasintahan. May mga bahaging ipinakita kung paano sila nagmamahala nang may mangyaring kakaiba at nawala sa kontrol si Alex. Nang bumalik siya sa kanyang ulirat, nakita niyang nakahandusay na sa dugo ang kasintahan. Sa wakas, nagbukas si Alex sa boses sa intercom. Ikinwento niya kung paano siya nawala ng kontrol sa kanyang katawan at isipan. At kahit na nakakatakot, nagustuhan niya ang pakiramdam na yun. Nang marinig ito, hinikayat siya ng boses na simulan ang kanyang paggamot kaagad. Binalaan siyang maaaring maging banta rin siya kay Sarah kung hindi siya magpapagamot. Dagdag pa ng boses, ang paggamot ay mangangailangan ng transgenic in vivo microbionic implants na aalisin ang kanyang likas na personalidad. Labis itong ikinagulat ni Alex kaya agad siyang nagtungo sa selection room. Sa loob ng silid, may nakita siyang mga makikinang na mga pindutan. Pinindot niya ang isa sa mga ito, na agad na nagsimula ng kanyang paggamot. Isang maliwanag na sinag ang umakyat mula sa pasilidad papunta sa kalangitan. Kinabukasan, nakatanggap si Alex ng isang kit na kailangan niyang gamitin mag-isa. Ang kit ay simple, may laman lamang na matalim na scalpel at isang silicone implant. Tinuruan siya ng boses kung paano ito gamitin, at sinimulan na niya ang proseso. Gumuhit siya ng maliit na parisukat sa ilalim ng kanyang kaliwang mata at ginamit ang scalpel upang alisin ang balat sa bahaging yun. Matapos ito, ipinasok niya ang silicone sa butas na kanyang ginawa. Pinuri siya ng boses. Sinabing isa na siyang hakbang papalapit sa pagiging perpekto. Sa mga sumunod na araw, tila naging epektibo ang paggamot dahil hindi na siya nakakakita ng mga pangitain. Mas kalmado na siya at may kontrol sa kanyang emosyon. Gayunpaman, nakatanggap siya ng masamang balita nang makita si Sarah na mag-isa sa hardin. Sinabi nito na kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang mga pagbabagong mag-isa. Pakiramdam ni Sarah ay mas malayo na ang kanyang narating sa proseso kumpara kay Alex na tila nahuhuli. Kinagabihan, tumanggap si Alex ng video call mula sa kanyang ina. Tinanong siya ni Sandra kung kumusta siya, at sinabi niyang ginagawa niya ang kanyang makakaya para maging mabuti. Sa kanilang pag-uusap, nabunyag na minsan na palang bumisita si Sandra sa pasilidad. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit o kailan, ngunit inamin niyang nangailangan din siya ng tulong noon. Habang umiiyak si Sandra, napansin ni Alex ang kakaibang bukol sa kanyang kaliwang braso. Makati ito at tila may kakaibang nilalang na lumalaki sa loob. Bigla siyang nagkaroon ng isa pang pangitain. Mas malinaw kaysa sa alinmang nakita niya dati. Nakita niya ang sarili, balot sa abo, na parang nawawala sa isang makamundong kalagayan. Tila inagaw niya ang kanyang kasintahan na nakatali sa isang puno sa harapan niya. Sa nakakagulat na twist ng mga pangyayari, sinindihan niya ang puno. Sinusunog ang kanyang kasintahan ng buhay. Dito naging malinaw na si Alex ay may madilim na bahagi ng kanyang pagkatao na sobrang marahas at parang mandaragit. Kaya siya dinala sa pasilidad na ito upang gawing isang normal na tao. Kahit naging maayos ang mga unang yugto ng kanyang paggamot, bumalik si Alex sa kanyang dating gawi. Ang kombinasyon ng paglayo ni Sarah at ang kanyang mga mararahas na pangitain ay tila bumura sa lahat ng progreso na nagawa niya. Dahil dito, napilitan siyang kumuha ng mas maraming microbionic silicone implants. Sa ikalawang yugto ng kanyang paggamot, kinailangan niyang maglagay ng implant sa rehiyon ng kanyang noo. Gumawa siya ng malaking parihaba sa kanyang balat sa noo at ipinasok ang silicone segment. Bawat implant ay tila nagpapahupas sa kanyang marahas na bahagi, ngunit para lamang sa ilang araw. Bumalik ang mga pangitain at naging mas brutal sa bawat yugto. Nakita ni Alex ang kanyang sarili sa isang trono. Nakaupo sa isang silid na pulang ilaw ang bumabalot. Ang uhaw sa pananakit ng tao ay hindi nawala. Habang lumilipas ang mga linggo, nagkaroon siya ng mas maraming implant sa buong mukha. Sa kalaunan, nagmukha na siyang cyborg, na may malalalim na peklat sa paligid ng kanyang kanang mata at noo. Isang hapon, si Alex, na halos hindi na makilala mula sa kanyang dating anyo, ay kumakain ng mansana sa kanyang silid. Ang kamera ay bumaliktad patungo sa kabilang bahagi ng intercom, at nakita natin ang taong nasa likod ng boses. Isang babaeng asyano na nagngangalang Ozana ang lumabas. Tila may kaugnayang nakaraan kay Alex. Maya-maya, sumama sa kanya ang tagapagtatag ng klinika, si Dr. Hamilton Price. Pinanood ng dalawa si Alex habang nilalantakan ng mansana sa isang nakakadilim at parang hayop na paraan. Halos mukha na itong laman ng tao sa halip na prutas. Kinagabihan, nagkaroon si Alex ng panibagong episodyo ng mga pangitain.
Mas detalyado at marahas ito, na para bang nangyari sa totoong buhay. Nakita niya ang kanyang sarili na nakaupo sa trono sa gitna ng isang makapal na kagubatan. Sa harap niya ay isang grupo ng mga lalaking tila sinasamba siya bilang isang Diyos. Maya-maya, isang maganda at payat na babae ang lumapit kay Alex. May hawak na kakaibang kristal sa kanyang mga palad. Umakyat siya sa hagdan, yumuko sa harap ng trono, at iniabot ang kristal kay Alex. Nilulun ito ni Alex ng buo, at bigla siyang nag-transform sa isang higanteng halimaw. Sa nakakagulat na twist, tumingala ang babae at nakita nating siya pala si Ozana. Napuno ng takot ang kanyang mukha habang ang halimaw na si Alex ay hinawakan siya sa leeg at itinapon siya gamit ang isang mabilis na galaw ng kanyang braso. Sa totoong buhay, bumagsak si Alex sa sahig. Siya ay nasa matinding sakit at hindi na kayang paghiwalayin ang imahinasyon sa realidad. Pinanood ni na Ozana at Dr. Price si Alex habang nagpupumilit ito at nagmamakaawang makakuha ng mas maraming silicone implants. Dito naging malinaw na si Alex ay naging adik sa pansamantalang ginhawa na dulot ng implants. Nais ni Ozana na ihinto na ang paggamot, ngunit si Dr. Price, na seryosong tao, ay tumanggi. Naniniwala siyang dapat itulak si Alex hanggang sa sukdulan ng kanyang kakayahan sa pag-iisip. Pumasok si Dr. Price sa silid ni Alex at ipinakilala ang kanyang sarili. Ilang sandali pa, ibinunyag niya ang nakakagulat na katotohanan. Sinabi niyang ang ina ni Alex ay isa sa kanyang unang pasyente sa pasilidad na ito. Tinulungan niya si Sandra at sa proseso, nagkaroon sila ng pagmamahalan. Si Alex ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan, at si Dr. Price ang tunay niyang ama. Halos hindi makapagsalita si Alex sa revelasyong ito. Pansamantalang nalimutan ang kanyang sakit. Pagkatapos, hinikayat siya ni Dr. Price na ipagpatuloy ang huling yugto ng paggamot na mag-aangat kay Alex sa pagiging perpektong nilalang. Pumayag si Alex at agad na humiga sa sahig. Pagkatapos nito, gumawa si Dr. Price ng isang parisukat na hiwa sa ibabaw ng puso ni Alex. Kinuha niya ang isang malaking piraso ng laman at ipinasok ang isang malinaw at kumikinang na silicone implant sa sugat. Ito ang huling at pinaka-advanced na bahagi ng microbionic enhancement. Ilang sandali pa, pumasok si Alex sa isa pang pangitain kung saan nakita niya ang sarili niyang kumakain ng isang sanggol. Siya ay balot sa abo mula ulo hanggang paa at mukhang nasisiyahan sa brutal na akto. Biglang nagbago ang eksena, at nakita si Dr. Price na hawak ang kanyang nilikha, ang perpektong nilalang. Si Alex, ngayon ay mukhang isang kulubat na piraso ng laman na parang mutated na sanggol, ay nakahiga sa kanyang braso. Ngunit sa isang alternatibong universo, isang malusog na Alex ang makikitang tumatakbo sa tabing dagat. Siya ay masaya at malaya sa lahat ng mararahas na pag-iisip na minsang sumire sa kanya.